Naku, ito ang Dragonborn Dragon at Phoenixborn Phoenix, Kuya Immortal, walang masama, babalik muna ako. Ang Blue Fox Immortal ay abala sa pagsasabing, Ate Lily, ano ang pagmamadali, gusto mo bang uminom ng ilang tasa ang aking kapatid sa aking lugar? Immortal kuya, huwag na, kailangan ko pang bumalik para magtanim at subukang mabawi ang lakas ko sa lalong madaling panahon. Ate Lily, hindi naman masama ang panahon. Salamat sa imbitasyon na Immortal Big Brother, sa susunod. Sabik na sabik si Lightwater na alisin ito. Medyo nanlumo si Blue Fox Immortal nang makitang determinado si Lily. Kung dati, siguradong hindi na niya ito iimbitahan ng paulit-ulit ng ganito, pero ngayong nagbago na si Blue Fox Lily sa napakagandang katawan, hindi naman katakataka na may iniisip siya kung tutuusin, ang mga immortal ay mga lalaki din at magkakaroon ng pagnanasa kapag nakakita sila ng magandang babae. Immortal kuya, tapos aalis na tayo. Teka. Immortal kuya, meron pa ba? Tumingin si Blue Fox Immortal kay Harleen at ngumiti, sabihin sa totoo lang, kulang ako sa serbisyo doon, sa tingin ko ay bagay ang babaeng ito, paano kung hayaan mo siyang bumalik sa akin, huwag kang mag-alala, dahil kamag-anak siya. Sa orihinal na may-ari ng katawan mo, natural na hindi ako magpapatalo. I guess, hindi ako tatanggihan ni Ate Lily kuya dito. Ang mga mata ni Lance ay naiinis, ang taga-kita ay talagang may kakayahang gumawa ng anuman. Sa pagtingin sa mga mata ni Blue Fox Immortal na sigurado, alam niyang naramdaman niya na ang Blue Fox Lily ay walang dahilan para tanggihan siya, isang tagalabas, hindi na kailangang masaktan siya. Tama ba? Kung ano ang mangyayari kung ibabalik ng Blue Fox Immortal si Harleen, masasabi ng isang tao sa pamamagitan ng mga paa. Tumingin si Lightwater kay Lance at nakita ang galit sa mga mata ni Lance. Agad na tumanggi ang Lightwater, sorry, Kuya Immortal. Galit na galit si Blue Fox Immortal, Sister Lily, medyo malayo na ang mararating mo. Tagalabas lang yan, tsaka, kung pupunta ka sa lugar ko, hindi ko ba siya matutulungan? Sa katunayan, ang pagpunta sa lugar ko, kaya ko. Lalo lang siyang tulungan. Nanatiling matatag ang Lightwater at sinabing, Immortal brother, I'm so sorry, you can't touch any of them. Lily, sobrang binaygo mo ako, sigurado ka bang gusto mo akong galitin? Agad na nakaramdam ng matinding pressure ang Lightwater, at naibigay na ng Blue Fox Immortal ang kanyang autoridad sa kanya. Immortal kuya, hanggat hindi mo natapakan ang bangkay ko, hinding-hindi ako papayag. Ikaw? Well, Lily, kung hindi mo ako bibigyan ng dahilan, kukunin ko na lang ang isa, at wala kang magagawa tungkol dito. Galit na galit ni Blue Fox Immortal. Immortal kuya, sila ang mabubuting kapatid ng orihinal na may-ari nitong katawan ko, sa tingin mo papayag ba ako? What good sisters? May kinukuha lang kayong katawan, hindi naman sa inyo nagmana ang identity niya, outsiders lang sa inyo. Immortal kuya, in short, hinding-hindi ako papayag. Kung gayon ay hindi sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, si Harleen ay nawala sa pwesto at tinangay ng Blue Fox Immortal na iyon, at ang Blue Fox Immortal ay nawala sa isang iglap, napakabilis na si Lance at ang iba pa ay hindi makapag-react. Harleen! Sigaw ni Lance. Agad na tumingin ang Lightwater kay Lance at humingi ng tulong, Master Damon, pasensya na, sinubukan ko ang lahat, ano ang dapat nating gawin ngayon? Maging ang yugto ng Mahayana ay hindi alam kung ano ang gagawin, lalo pa si Lance, ang yugto ng Mahayana ay walang paraan. Sinabi ni Lance, kaagad kang sumubaybay at lumaban hanggang sa kamatayan upang hindi hayaang madungisan si Harleen. Agad kong hahanapin ang spiritual kay Heavenly King, ang spiritual kay Heavenly King na iyon, na may mas mabuting relasyon kay Blue Fox Lily, kung lalapit siya, baka mailigtas niya si Harleen. Siyempre, kung determinado ang Blue Fox na iwanan si Harleen nang hindi namamatay, kung gayon, kalimutan mo na ito, mauna na tayo. Good. Agad na sinundan ng Lightwater ang Blue Fox Immortal.
Sinabi ni Lance sa mukhang takot na sina Lucy at Sina, pumunta kayo sa address na ito at hanapin si Talia. Mabuti. Sinabi ni Lance sa kanila ang address ni Talia, at pagkatapos ay nagpunta siya sa isang maapoy na paghahanap upang mahanap ang spiritual heavenly king. Son of a bitch. Nagnagat ang ngipin ni Lance, kung alam niyang makakasagasa siya sa Blue Fox Immortal na iyon, hindi sana siya lalabas ngayon para dalhin silang tatlo. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na palasyo, isang anino ang lumipad, ito ay ang Blue Fox Immortal kasama si Harleen. Sumisigaw pa rin si Harleen. Pinakawala ng Blue Fox Immortal si Harleen at ngumiti, munting kagandahan, huwag kang matakot, hindi kita sasaktan, kailangan mo lang akong paglingkuran ng mabuti at paglingkuran ako ng masaya, baka may mga benepisyo pa. Sa tingin ko dapat mong malaman iyon isa ako sa Heavenly Kings ng Blue Fox Family, second stage ng Mahayana stage, kapalit ng isang ordinaryong babae, dream come true talaga. Sumigaw si Harleen, ayaw ko, ayaw ko. Ang Blue Fox Immortal ay mukhang hindi nasisiyahan at sinabing, munting kagandahan, sana ay huwag mong hanapin ang kamatayan, napakawalang utang na loob, iisa lang ang resulta, kamatayan, unawain mo. Senior, please let me go, hindi talaga ako bagay sa iyo. Pakiusap ni Harleen. Huwag kang mag-alala, bagay ka sa akin, at nasa merging stage ka na rin, di ba? Ilang taon ka na ba? Totoong katawan mo ba itong katawan? Ipakita mo sa akin ang iyong sanggol. Ayoko. Walang utang na loob. Nag-immortal si Blue Fox at hinayla si Harleen, idiniin ang kanyang kamay sa tuktok ng kanyang ulo, tumatawa, hindi ko inaasahan na itong katawan mo ay ang iyong tunay na katawan, hindi mo ito kinuha sa akin, hahaha, gusto ko, little beauty, ngayon nagbago ang isip ko, you be my immortal the Whist partner. Ayoko, kung sino man ang gustong maging the Whist partner mo, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hindi. Munting kagandahan, mukhang napakatigas ng ulo mo, ang Heavenly King na ito ay isang Mahayana, hindi pa ba siya sapat para sa iyo? Kung patuloy kang matigas ang ulo, mag-ingat na hindi mawala ng pasensya ang Heavenly King na ito, at pagkatapos ay mamamatay ka lamang. Sumigaw si Harleen, walang magawa, napakalakas ng yugto ng Mahayana kaya hindi siya nailigtas ni Lance. Entablado ng kombinasyon, yugto ng distraction, yugto ng Mahayana, ang pagkakaiba ay masyadong malayo, ang isang yugto ay isang langit at lupa, kahit na ang yugto ng distraction, ang yugto ng kombinasyon ay hindi tugma, kahit na mayroon kang anumang magic na sandata, hindi banggitin, yugto ng Mahayana ay dalawang mahusay na domain ang layo mula sa yugto ng kombinasyon, ito ay isang kumpletong paghahambing sa pagitan ng isang tao at isang langgam. Sa sandaling ito, isa pang silhouette ang lumipad, ito ay Lightwater. Sumigaw ang Lightwater, Blue Fox Immortal, kung maglakas loob kang hawakan ang aking mga tao, hindi pa ako tapos sa iyo. Nakita ng Blue Fox Immortal na talagang hinabol ni Blue Fox Lily dito ang isang tagalabas ng merging stage, at nagalit, Lily, huwag kang maghanap ng kamatayan. Kahit kamatayan ang hinahanap mo, hindi kita hahayaang hawakan ang mga tao ko. Blue Fox Lily, sa tingin mo ba ay hindi talaga ako maglalakas loob na hawakan ka? Napuno ng galit ang Blue Fox Immortal. Blue Fox Immortal, don't you dare force me. Good one to force you. You really don't know how to be ungrateful, then don't blame me for even doing you together. Pagkatapos sabihin iyon, ang galit na Blue Fox Immortal, na may pag-urong, ay sumugod patungo sa Lightwater, ang Lightwater ay halos walang anumang panlaban, at sinakal at ibiniti ng Blue Fox Immortal. Blue Fox Lily, naniniwala ka ba na kaya kitang kurutin hanggang mamatay sa isang pag-iisip? Ako din ang Sky King ng Blue Fox family, how dare you? Blue Fox Lily, sa tingin mo ba ay ipinagmamalaki mo na ngayong nakakuha ka ng magandang katawan? Naniniwala ka bang sisirain ko ang iyong laman ngayon? Kaya kung patayin ang iyong katawan ng laman, ang iyong sanggol ay maaari lamang mabawi ang ibang mga katawan. Sa oras na iyon, I you lose the beauty of this flesh body, I'll see how proud you are.
saying that, the Blue Fox did not die to crush the appearance of Lightwater's flesh body. 1752. Sa sandaling ito, dumating si Lance sa tirahan ng spiritual kay Heavenly King. Spiritual kay Celestial King. Spiritual kay Heavenly King, nandyan ka ba? Ilang beses sumigaw si Lance na walang sagot. Fuck! Nasaan ang lalaki? Saan siya namatay sa isang kritikal na sandali? Naiinis si Lance, inaasahan niyang tutulungan ng spiritual kay Heavenly King si Blue Fox Lily, ngunit wala na ang lahat. Sabi ng isang katulong, wala rito ang spiritual kay Heavenly King, lumabas siya ng bayan. Damo, bakit siya lumabas ng bayan? Hindi maganda ang hitsura ni Lance. Pumunta siya para hanapin yun kung sino. Nagulat si Lance, hinanap siya ng spiritual kay Heavenly King. Tila, sa pag-asang pupunta siya kay Harleen, natakot si Harleen na siya ay buntis. Mas mabuting humingi ng tulong kaysa humingi ng tulong, ito lang ang tanging paraan ngayon. Agad na inilabas ni Lance ang kanyang makalangit na sandata at walang awa na pinutol ang Blue Fox family. Boom! Nagkaroon ng malakas na putok, ang lupa ay naputol mula sa isang malaking butas, at maraming mga gusali ang nahulog. Nararamdaman ito ng lahat ng malalakas na Heavenly Kings ng Blue Fox family ngayon. Kasama ang Blue Fox Immortal. Ang momentum ng isang heaven-rank magic weapon. Ang Blue Fox Immortal, na sinasakal ang Lightwater at nananawagan na patayin ang kanyang laman, ay naramdaman ang momentum ng Celestial Grade Magic Weapon at agad na itinapon ang Lightwater. Sa kanyang mga kamay, nagmamadaling lumabas sa langit ng walang pag-aalinlangan. Kahit gaano pa kaganda ang isang babae, hindi siya maaaring maging mas kaakit-akit kaysa sa isang heaven-grade magic tool, kaya paano magkakaroon ng puso ang Blue Fox Immortal na isipin ang magandang babae. Ang banayad na tubig ay sa wakas ay nailigtas, at si Harleen ay hindi nilabag. Harleen, alis na tayo. Ang Lightwater ay abala sa pagsasabi kay Harleen. Anong nangyayari? Naguguluhan si Harleen. Banayad na daan ng tubig, si Master Damon siguro, siya ang nasa ibabaw ng Blue Fox family, sadyang ipinadala niya ang chi ng isang heavenly grade magic weapon para akitin ang Blue Fox Immortal. Hindi ba delikado, mahigit kalahating taon na siyang natunton ng naunang 8 major immortal cultivation family, paano na lang siya nasa Blue Fox family? Si Master Damon ay malamang na nakipagsapalaran para iligtas tayo, sana ay makatakas siya sa Blue Fox family. Ngayon lang hindi namatay si Blue Fox para habulin siya, sigurado akong wala na ang ibang Mahayana Heavenly Kings ng Blue Fox family. Pagkatapos niya, ako ang may kasalanan. Mukhang hinatulan ni Harleen ang sarili, kung hindi ito para iligtas siya, bakit kailangang ipagsapalaran ni Lance ang kanyang buhay? Huwag mong sisihin ang sarili mo, ngayon umalis muna tayo agad dito, dapat okay na si Master Damanji. Sa sandaling ito, mabilis na sumugod si Lance patungo sa gate ng lungsod ng Blue Fox family, ang dahilan kung bakit hindi niya pinili ang langit ay dahil mayroong proteksyon sa pormasayon sa itaas ng langit, walang kumpiyansa si Lance na makalusot. Na proteksyon sa isang go. Gayunpaman, nang marating na ni Lance ang mga tarangkahan ng lungsod, nalaman niyang 2 Mahayana Heavenly Kings ang naghihintay sa mga tarangkahan ng lungsod. Para bang si Lance ay nahuli sa isang garapon. F***. Nagmura si Lance, ang kanyang spiritual sense ay kumalat at natagpuan ang hindi bababa sa 8 o 9 na Mahayana Heavenly Kings na papalapit sa lahat ng direksyon. Walang matatakbuhan si Lance. Sa pagkakataong ito, si Lance ay talagang lubhang mapanganib, ngunit wala siyang pagpipilian, kailangan niyang gawin ito upang maakit ang Blue Fox Immortal na iyon. Si Lance ay walang oras na mag-isip tungkol dito at sumugod sa kalangitan. Umaasa lang si Lance na ang kanyang makalangit na salamangka ay masisira ang protection na pormasayon sa kalangitan. Share 12 blades. Sigaw ni Lance at nilaslas ang protective shield sa kalangitan. Boom!
Nagdilim ang kalangitan at kasabay nito, ang buong lupa ng Blue Fox Clan ay nanginag, na para bang ang proteksyon na pormasayon ay sumailalim sa isang malaking epekto, na naging sanhi ng pagyanig ng buong lungsod. Sa kasamaang palad, ang proteksyon na pormasayon ay masyadong matigas, at hindi ito masira ni Lance sa isang hiwa. Nagpatuloy si Lance sa kanyang pangalawang slash. Boom! Patuloy na yumanig ang buong lungsod. Nayanig ang bundok. Gayunpaman, ang proteksyon na pormasayon ay hindi pa rin nasira. Si Lance, gayunpaman, ay nauubusan na ng oras. Napapaligiran siya ng hindi bababa sa 10 Mahayana stage powerhouse na nakapalibot sa kanya. Tumigil din si Lance sa pagbomba sa proteksyon na pormasayon dahil walang kabuluhan. Isa sa mga matatandang lalaki ay tumingin kay Lance at ngumuso, sige, sige. Sinabi ni Lance, ipagpapatuloy ko ba kayo, matandang demonyo? Malapit na ang kamatayan, alam mo ba? Sabi ng isa pang matanda. Si Lance ay tila isang taong pinilit sa isang sulok. Bagamat totoo na hindi makatakas si Lance, hindi natarante si Lance, at ang katahimikan ang tanging paraan upang mabuhay. Ang pinakamalakas na matandang iyon ay nagsabi, ikaw ang isa mula kalahating taon na ang nakalipas, ang isa na may 8 dakilang immortal na pamilya na natunton, tama ba? Sadyang nagtatanong tungkol sa makalangit na artifact na nasa kamay ko, bulag ka at hindi mo ito nakikita. Natigilan si Lance. Looper, huwag kang makipag-usap sa kanya nang walang kaparerekon, agawin ang kanyang makalangit na salamangka at patayin siya. Ang bagay na ito ay hindi dapat malaman ng iba pang 7 pangunahing immortal na pamilya ng paglilinang, kung hindi, tiyak na darating sila upang agawin ang makalangit na sandata. Sabi ni Fox Immortal. Hindi pa ito maaaring patayin, ang martial skill na ginawa niya ay malamang na ang Shira 18 Blades, na may kaugnayan sa isang kayamanan. Sabi ng pinakamalakas na matandang iyon. Hoy, bata! Ang ginawa mo ba ay Shira 18th Blade? Walang kamatayang tanong ni Blue Fox. Ngumuso si Lance, nagtatanong na alam. Haha, ito talaga ang Shira 18 Blades. Isang grupo ng mga Heavenly Kings ang natuwa, nadama nila ang swerte. Anak, ibigay mo ang lihim na paraan Shira 18 Blades. Sabi ng isa sa mga Heavenly Kings. Sabi ni Lance, nasa utak ko, halika at hukayin mo kung may lakas kang loob na gawin iyon. Anak, wala kang paraan, ipinapayo ko sa iyo na makipagtulungan ng tapat, kung hindi, mamamatay ka lamang. Sinabi ni Lance, magsalita na parang wala akong paraan ngayon. Nahuli ka na namin, anong chance ng buhay mo, pwede kang mabuhay kung gusto mong mabuhay o mamatay kung gusto mong mamatay. Immortal na sabi ni Blue Fox. Tumawa si Lance at sinabing, halika, patayin mo ako at huwag mo nang alamin ang lihim na paraan ng 18 kutsilyo ni Shira. Sa sandaling iyon, ang pinakamalakas na hari ng langit na tinatawag na Looper ay bumantong hininga, hindi na kailangang mag-alala, mayroon akong paraan. Looper, ano ang paraan mo para pilitin siyang ibunyag ang lihim na paraan? Ngumuso ang matandang iyon, wala pang 100 taon ang aking buhay, ngunit halos wala ng pag-asa para sa akin na magpatuloy, kaya sulit na subukan kahit saang paraan ko ito tingnan. Looper, anong ibig mong sabihin? Ibibigay ko ang aking sariling laman at aagawin siya, at kapag nahuli ko na siya, hindi magiging mahirap na makuha ang kanyang mga alaala, at sa oras na iyon, ang 18 talam ng Shira ay nasa aking mga daliri. Ha! Talagang magandang ideya iyon. Napangiti si Lance sa kanyang puso, na sakupin siya, napakagandang hangarin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kusang loob na hinayaan siya ni Lance na sakupin siya. Ipapaalam sa kanya ni Lance kung ano ang ibig sabihin ng pagsuko. Sa sandaling iyon, agad na sumugod ang matandang iyon na si Yuan Ying patungo kay Lance at direktang nag-drill sa utak ni Lance. Halika, tinanggap siya ni Lance. Sa sumunod na segundo, inagaw ng matandang iyon si Lance. Siyempre, sa ibabaw, parang inagaw niya iyon, pero ganon ba talaga sa katotohanan?
Tanging si Lance at si Looper mismo ang nakakaalam. Sa sandaling pumasok ang sanggol ni Looper sa utak ni Lance, naramdaman niya ang paglubog ng kanyang sanggol, na para bang siya ay ikinulong, at hindi lamang niya makontrol ang katawan ni Lance, ni hindi niya kayang bawiin ang sarili niyang sanggol. 1753. Paano nangyari iyon? Sa utak ni Lance, ang sanggol ng matandang iyon ay hanggal. Sa sandaling iyon, dumating ang boses ni Lance, matandang aswang, nagawa mo ito sa iyong sarili. Ikaw, ano ka walang tao? Bakit hindi ko makontrol ang katawan mo kahit kinuha na kita? At hindi pa ako nakaka-address, bakit? Hahaha, at gusto mong umatras, ang ganda-ganda mo, alam mo kung ano ang pakiramdam ng walang balikan, iyon ay. Matandang lalaki, habang buhay kang tumatak sa utak ko. Hindi. Hinayaan ni Lance na sumirit ang sanggol ng matandang multo. Siyempre, ang kanilang komunikasyon sa utak ay hindi narinig ng mga tagalabas. Ang isang grupo ng mga makalangit na hari sa labas ng mundo ay abala sa pagtatanong, "Kumusta, Looper?" Si Lance ay tiyak na hindi malalaman ng lahat sa sandaling ito na si Looper ay hindi nagtagumpay na sakupin ito. Tumango si Lance at sinabing, nagtagumpay ang seizure. Ay, mahusay. Ay. Ang grupo ng Heavenly Kings ay nag-high five, at si Looper, na nasa utak niya, ang kanyang sanggol na nararamdaman ang labas ng mundo, ay napaluha. Galit na galit, sinabi niya, "Anak, bakit mo ako ginagaya?" Bumantong hininga si Lance, "Silly old man, paano ako aalis dito nang hindi ka ginagaya? Sa ngayon, hihiramin ko lang muna ang identity mo. Ikaw anak, bitawan mo ako, pangako, ilalagay ko sa likod ko ang nakaraan at pakakawalan kita. Huwag mo akong gagamitan ng masasamang salita." Hindi na pinansin ni Lance ang sanggol ng matandang diablo na iyon, at sinabi sa 12-dosenang mga hari ng langit sa labas ng mundo, "Lahat, bumalik muna, huwag magdulot ng kaguluhan sa buong pamilya, kung hindi, madali itong ikalat ito. Babalik ako ngayon para isakripisyo ang sanggol ng brat na iyon para makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang mga alaala. Looper, hindi naman dapat magtatagal diba? Kailangan mong sabihin sa amin ang sikretong paraan ng Share 18 Blades kung ganoon Siyempre, ngunit hindi ganoon kabilas, ang batang ito ay medyo makapangyarihan, natatakot ako na mahirap isama ang kanyang sanggol sa maikling panahon. Huwag mag-alala, tiyak na ibabahagi ko ang lihim na pamamaraan ng Share 18. Blade with you all? After all, wala akong dahilan para itago ito ng pribado. Hehe. Agad na lumipad si Lance, at ang 12 ng mga Heavenly Kings ay masayang bumalik sa kani-kanilang mga tahanan, kaya lang, lahat ay medyo matako habang nakatingin sa Heavenly Weapon, ngunit sa kasamaang palad, si Looper ang pinakamalakas, at siya ang isa na ibinigay ang kanyang laman upang sakupin ito, kaya nararapat niyang hawakan ang makalangit na armas na iyon. Lumipad din si Lance patungo sa isang marangyang palasyo, ito ang kuweba ng matandang multo, nakuha ni Lance ang impormasyon tungkol sa matandang iyon mula sa kanyang mga alaala, ang pangalan niya ay Blue Fox Looper, wala pang 100 taon na lang ang natitira para mabuhay, at kasalukuyang sa ikatlong yugto ng Mahayana. Imposible para sa kanya na maabot ang mas malakas pa sa buhay na ito, iyon ay, naghihintay lang siya sa kanyang buhay na magwakas. Kung makukuha niya ang kayamanan ni Wang Shera, maaaring magkaroon siya ng kaunting pagkakataon na pumunta pa. Sa makatuwid, hindi siya nag-atubiling sakupin si Lance. Gayunpaman, ang taong labis na nanlulumaw sa sandaling ito ay si Lance. Ano ang dapat kong gawin? Pinino ko lang ba ang kanyang sanggol, o hindi pinipino ang kanyang sanggol? Kung ang isang tao ay direktang pinino ang sanggol ni Looper, ito ay katumbas ng pagsukol ni Lance sa kanyang sariling sanggol at ipinagpalit ito sa iba. Si Lance isang 20 taong gulang na sanggol kapalit ng isang matandang sanggol na wala pang 100 taon ang natitira sa buhay, ito ay hindi magandang deal, kahit na si Lance ay maaaring pansamantalang makakuha ng lakas ng ikatlong yugto ng Mahayana, ngunit nawala siya sa kanyang sarili.
Ang hitsura ng sanggol ni Lance ay hindi na eksaktong kapareho ng kanyang orihinal na katawan, ngunit isang matandang multo. Hindi ako magiging tanga ng ganito. Agad na umiling si Lance, na hindi pinipino si Looper. Nang sanggol, mas gugustuhin niyang hanapin ang kayamanan at dahan-daang nagiging mas malakas kaysa sa ganitong uri ng resulta. Pansamantala, maaaring gamitin ni Lance ang pagkakakilanlan ni Looper nang walang krisis sa Blue Fox family, hintayin na magbukas ang Rainbow Bridge, pagkatapos ay dumiretso sa Six Seas at kurutin ang sanggol ni Looper. Sa gabi, pumunta si Lance sa kuweba ng Lightwater, ngunit sa kasamaang palad, wala doon ang Lightwater. Bumalik si Lance sa bahay ng babaeng magsasaka kung saan naroon si Talia. Oo naman, nandoon lahat sina Harleen, Lightwater, Lucy, at Sina. Lance, sa wakas ay nakabalik ka na. Siya nga pala, ikaw ba si Lance, o ang matandang multo na kumuha sa iyo mula sa akin? Nag-iingat si Talia. Sa araw, ang eksena ng pag-agaw ni Lance sa kalangitan ay nakita ni Talia at ng iba pa. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng Lightwater na huwag mag-alala. Hindi nakaimik si Lance at sadyang sinabi, ako ay isang matandang multo. Nagulat si Talia at ang iba pang mga babae, talagang matandang multo iyon, oh my God, patay na si Lance. Nang makita ni Lance ang kanilang mga panik na tingin, tumigil siya sa pagbibiro at sinabing, sige, ako si Lance. Master Damon, okay ka lang ba talaga? Nakita naming lahat ang matandang diablo na iyon na dinakip ka sa araw. Bueno, ang pagsamsam sa akin ay ang pinakawalang kwentang bagay na dapat gawin, at ngayon nakuha ko ang matandang sanggol ng multo na iyon na nakulong sa aking utak. Iniisip ng ibang Sky Kings ng pamilyang Blue Fox na ako si Looper, kaya ligtas na tayo ngayon. Ang lahat ay gumon, noong araw, nang makita nilang nakulong si Lance, lahat sila ay umiyak sa takot, iniisip na sa pagkakataong ito ay tapos na talaga. Ang Lightwater ay abala sa pagsasabing, congratulations, congratulations Lance. Pinaikit ni Lance ang kanyang mga mata, ano ang dapat ikatuwa? Master Damon, natulungan mo akong i-fuse ang sanggol ni Blue Fox Lily noon, kaya ikaw mismo ay tiyak na makakapag-fuse sa sanggol ng Blue Fox Looper, at hanggat pinagsama mo ito, ikaw ay magiging isang malakas na ikatlong yugto ng Mahayana. Ang panghabang buhay na paglilinang ng Blue Fox Looper na iyon ay naging iyon na. Masaya ring sinabi ni Harleen, Ma'am, mahusay, nakakahumaling, ang matandang multo na iyon, sa lahat ng hirap ng buhay niya, gumagawa siya ng dote para sa iyo. Masayang nagpalakpakan sina Lucy at Sina. Tanging sa malalim na pagkunot ng noo ni Talia, sinabi ni Talia, Lance, hindi mo dapat pagsamahin ang sanggol ng taong iyon, hindi ito katumbas ng halaga. Bakit? Ang Lightwater at ang iba pa ay nataranta habang nakatingin kay Talia. Sinabi ni Lance, sige, tama si Talia, paano ko maaaring pagsamahin ang Yuan Infant ng ibang tao? Kalokohan ko, Lance, na napakabata at may walang katapusang hinaharap, na ipagpalit ang isang matandang sanggol na may habang buhay na mas mababa sa 100 taon. Pog! Maliban kay Talia, ang iba pang mga babae ay natulala doon, hindi nila ito naisip. Master Damon, kung gayon wala kang planong mag-fuse, ano ang iyong plano? Tanong ni Lightwater. Sinabi ni Lance, sa ilang buwan, magbubukas ang Rainbow Bridge, at pagkatapos ay dumiretso tayo sa Six Seas. Kapag narating natin ang Six Seas, papatayin ko ang sanggol ni Looper, at matatapos na ang bagay na ito. Tumango si Harleen at ang iba pa, si Talia lang ang hindi tumango. Sinabi ni Talia, nakakalungkot na patayin ang sanggol ni Looper, si Lance, maaari mo ring dalhin ito sa taong nangangailangan nito. Humanap ka lang ng isang taong mahina ang lakas at isama ito sa kanya bilang isang mabuting gawa. Oo. Ngumiti si Lance. Kung gayon kanino ang magandang ibigay? Whatever, but Laobo's infant has a lifespan of less than 100 years, kaya kung iba ang mag-fuse nito, hindi ba't magiging mahabang buhay din iyon? 1754
Iyon ay tiyak, ang mga sanggol ay kung saan ang mga kaluluwa ay nag-evolve, at kapag ang kaluluwa ay nawala, ang katawan ay nagiging isang bangkay. Ang isang habang buhay na wala pang 100 taon, ito, ay talagang medyo mahirap. Sa sandaling ito, mukhang hindi maganda ang banayad na tubig. Alam kaagad ni Lance na ang haba ng buhay ng Lightwater ay ang habang buhay din ng Blue Fox Lily na kanyang pinagsamahan. Sinabi ni Lance, Lightwater, Blue Fox Lily ang kanyang buhay na sanggol, mayroon pa siyang 180 taon na natitira, kaya mayroon ka ring 180 taon upang mabuhay. Well, hindi mahalaga. Ako ay isang tao lamang na hindi pa nakakatapak sa landas ng walang kamatayang paglilinang. Kung ako ay pangkaraniwan sa buong buhay ko, 300 hanggang 400 taon na lang ang natitira sa buhay ko at hindi ko alam kung papatayin ako, ngunit ngayon kahit na 180 taon na lang ang natitira sa buhay ko, maaari na akong mamuhay ng isang kapana-panabik na buhay. Sabi ni Lightwater. Tinapik siya ni Lance sa balikat. In short, may give and take. Sinabi ni Talia, kung ang banayad na tubig ay maaaring maging isang immortal sa loob ng 180 taon, kung gayon walang epekto. Become an immortal within 180 years. How is it possible? My qualifications are foolish, it's simply impossible. Lightwater shook her head straight, though she also wanted that. Ngumiti si Talia, sa iyong sarili, syempre imposible, ngayon ay nasa ating Young Master Tang na matupad ka. Makakatulong din yon. Syempre, ang saligan ay makikita natin ang kayamanan ni Wang Shire, pati na rin ang kayamanan ng 9 Taoist Demons. Sinabi ni Lance, Lightwater, hindi ko magagarantiyahan ito ng 100%, ngunit hanggat may pagkakataon, tiyak na tutulungan kita. Sige, pumunta tayong lahat sa iyong tirahan at maghintay para sa magbubukas na ang Rainbow Bridge sa loob ng ilang buwan. Paano kung hindi mamatay ang Blue Fox at hinahanap ako? Nag-aalalang tanong ni Lightwater. Huwag kang mag-alala, nandito ako, ang aking kasalukuyang pagkakakilanlan ay isang Blue Fox Looper. Nang gabing iyon, kinuha ni Lance si Talia at ang iba pa at dumiretso sa kuweba ni Blue Fox Lily, naligo si Lance at pagkatapos ay niyakap si Talia at natulog. Kinaumagahan, si Lance at Lightwater at ang iba pa, ay kumakain sa main hall nang may malakas na sigaw mula sa labas, Lily, lumabas ka. Agad na narinig ni Lance na ito ay Blue Fox Immortal. Kahapon, nahuli ng Blue Fox Immortal si Harleen at sinubukang ipako si Harleen, pagkatapos nito ay nagsakripisyo si Lance ng isang makalangit na sandata at nakatakas si Harleen at Lightwater. Ngayon, tapos na at inisip muli ng Blue Fox Immortal si Harleen, paano niya ito hahayaan ng ganoon. Sa makatuwid, kaninang madaling araw, personal na pumunta rito ang Blue Fox Immortal at nangakong hindi lang niya kukunin si Harleen ngayon, kundi pati sina Sina at Lucy. Lily, lumabas ka at bigyan mo ako ng paliwanag, kung hindi, pipilitin kong pumasok. Sa labas ng Blue Fox na sigaw ni Immortal. Nagbago ang mukha ni Lightwater at tumingin kay Lance at sinabing, Master Damon, ito ay Blue Fox Immortal, ano ang dapat nating gawin? Hindi siya nagtagumpay sa pagkuha ni Harleen kahapon, at tiyak na hindi siya titigil ngayon. Sinabi ni Lance, itong anak na babae, talagang pagod na siyang mabuhay. Lance, hindi mo siya mapapatay ng hindi pinagsama ang sanggol ni Looper, at kung gusto niya tayong patayin, wala tayong kapangyarihang lumaban. Tumingin si Talia kay Lance, kung alam niya iyon, mas mabuting huwag na lang pumunta dito sa Lightwater at magtago na lang sa bahay ng babaeng magsasaka hanggang sa araw na bumukas ang Rainbow Bridge. Sinabi ni Lance, huwag mag-alala, kahit na wala akong lakas ng yugto ng Mahayana, nasa akin man lang ang ikatlong yugto ng Mahayana, kaya nandoon pa rin ang momentum, bukod pa, ang asol na Fox ay wala. To know the truth kahit hindi siya mamatay, would he dare to resist me? See how I'll deal with you today. Lance, no matter what, wag mo siyang i-provoke, baka ma-expose ka kapag ginawa mo. Alam ko, Lightwater, buksan mo ang pinto.
Binuksan ng Lightwater ang pinto, nakatayo sa labas si Blue Fox Immortal. Lightwater, tayong lahat ay ang Heavenly King ng pamilya, sana huwag mong hayaang maging hindi kasiya siya ang ating relasyon, ibigay mo ang munting kagandahang iyon mula kahapon at maaari kong iwan mag-isa ang nangyari kahapon. The Blue Fox doesn't mamatay bukas. Sabi ng pinto. Sinadya ni Lance na niyakap si Harleen at lumabas ng pinto. Nakita ni Blue Fox Immortal si Lance na lumakad palabas habang nakaakbay kay Harleen, nagulat siya, natulala ang buong tawan niya, ang maliit na kagandahang gusto niya ay talagang niyayakap ng pinakamalakas na lalaki sa pamilya, ano ito, ano ang sitwasyong ito? Na-immortal si Blue Fox doon, paanong hindi niya inaasahan ang ganitong sitwasyon? Niyakap ni Lance si Harleen at sinabing, immortal na kapatid, ang maliit na kagandahang sinasabi mo, ngunit ito. Looper, ano? Anong nangyayari? Anong ginagawa mo dito? Nanginginig sa gulat si Blue Fox Immortal. Sinabi ni Lance, Immortal, narinig ko na gusto mong agawin ang maliit na kagandahang ito sa pamamagitan ng puwersa. Hindi ba sinabi sa iyo ng Lightwater kahapon kung sino siya sa akin? Looper, hindi sinabi ng Lightwater kayo. Lumuhad ka para sa akin. Utos ni Lance, gayunpaman, hindi magagawa ng totoong Looper ang ganoong bagay, ngunit papaluhod na sana siya ni Lance. Looper, baliw ka. Nagulat si Blue Fox. Looper, sa bilang ng 3, kapag hindi ka lumuhod, papatayin kita. Kuya Looper, ikaw. 1. Looper, paano ka? 2. 3. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Lance ang kanyang makalangit na Grade Magic Tool at mukhang gagawin niya ito. Pounce! Agad na lumuhad ang Blue Fox Immortal at tumingin kay Lance na puno ng pagsuway. Umakyat si Lance. Sinampal ni Lance ang mukha ng Blue Fox Immortal. Looper, hindi ako kumbinsido, hindi ko nga alam kung ano ang kinalaman niya sa iyo. Sampal ulit ni Lance. Looper, ikaw. Sampal. Isa pang sampal. Napakahigpit na kinuyam ni Blue Fox Immortal ang kanyang mga kamao, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman dahil alam niyang hindi siya kalaban ni Looper. Huminga si Lance, Immortal, kung maglakas loob kang isipin sila muli, papatayin kita. Don't dare. Lumabas ka na. Oo. Napatingin si Blue Fox Immortal kay Lightwater na may hinanakit, naisip niya na malamang na ang pagkabigo ni Blue Fox Lily na sabihin sa kanya ang naging dahilan upang masaktan niya si Looper. Ngumuso si Lightwater, deserved it. Lily, naalala mo. Kinagat ni Blue Fox Immortal ang kanyang mga ngipin at lumipad, sinampal siya ni Lance ng ilang beses, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin kundi ilabas ang kanyang galit kay Blue Fox Lily. Sa kasamaang palad, paano niya nalaman na parehong Blue Fox Lily at Blue Fox Looper ay hindi na ang mga orihinal na may-ari? Sinabi ni Lance, sige, wala na siya, kaya sigurado akong hindi siya maglalakas loob na sumama. This time is a bargain for him, tiyak na papatayin ko siya sa hinaharap kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Ma'am. Si Lance at ang iba pa, ay nanirahan sa Blue Fox family ng ganoon. Wala sa kanila ang nagkaroon ng problema pagkatapos noon. Sa isang kisap mata, ilang buwan na ang mabilis na lumalapit. Darating din ang araw kung kailan magbubukas ang Rainbow Bridge. Ang Blue Fox family, bawat taon, kalahating buwan bago magbukas ang Rainbow Bridge, ay nagsasagawa ng isang pulong upang talakayin ang usapin ng pagpunta sa Six Seas, halimbawa, kung saan 100 katao ang maaaring pumunta sa Rainbow Bridge. Sa makatuwid, bawat taon sa oras na ito, ang Blue Fox family ay magkakaroon ng kompetisyon. Siyempre, wala ito sa negosyo ni Lance, si Lance ay nagpapanggap na ngayon bilang Blue Fox Looper, kaya ang pinakamagagawa ni Lance ay ang pumunta at manguna sa pulong at sa wakas ay gumawa ng pangwakas na desisyon kung saan ang mga tao ay maaaring pumunta sa Rainbow Bridge.
Bilang pinakamalakas sa pamilya, natural na may kalayaan si Lance na ayusin ang ilan sa kanyang mga malalapit, kaya hindi na rin tinawag na bagay si Harleen at ang iba pa na pumunta sa Rainbow Bridge. 1755. Makalipas ang kalahating buwan, opisyal na binuksan ang Rainbow Bridge. Sa araw na iyon, ang isang may kulay na anino sa kalangitan, kung makikita sa malayo o sa malapitan, ay isang bahaghari. Ang bahaghari ay dahan-daang umunat mula sa langit, at nang umabot ito sa himpapawid, naghiwalay ito ng 8 magkahiwalay na daw. Ang 8 daw ay umabot sa 8 immortal na pamilya. Ang bahaghari na umabot sa Blue Fox family ay dumaong mismo sa gitna ng Blue Fox family, sa harap mismo ni Lance at ng iba pa. Sinabi ni Lance, lahat umakyat sa tulay ng bahaghari ng paisa-isa, sa pagkakasunod-sunod. Oo. Si Lance, bilang number 1 strongest person ng Blue Fox family, ay natural na unang umakyat na sinundan ni Harleen, Lucy, Sina, Talia, Lightwater, at iba pa sa likod ni Lance. Ang mga paa ni Lance ay tumapak sa bahaghari, na tila isang transparent na fog, ngunit kapag siya ay talagang nakatapak dito, ito ay naramdaman na napakatigas. Sinundan ni Lance ang Rainbow Bridge at dahan-daang naglakad patungo sa langit. Sa itaas ng mga puting ulap sa kalangitan, mayroong isang lungsod na parang labi ng dagat, at kung hindi dahil sa tulay na bahaghari, walang paraan upang makarating doon. Gayon din, ang iba pang 7 pangunahing immortal na pamilya ng paglilinang ay umakyat din sa Rainbow Bridge. Hindi nagtagal, tumayo si Lance sa mga ulap, humakbang papunta sa mga ulap, at sa sumunod na segundo, naramdaman ni Lance na nagbago ang tanawin sa likod niya, at ang mga gusali sa paligid niya ay naging totoo, hindi na ilusyon. Alam ni Lance na sa wakas ay nakarating na siya sa Sexis. Wow! Ito na ang Sexis, nakarating na rin tayo sa Sexis. Naghiyawan ang mga tao. Nang makaakyat ang lahat sa Rainbow Bridge, nawala ang Rainbow Bridge. Sinabi ni Lance sa mga taong nagmula sa Blue Fox family, lahat, malaya kayong makagalaw, mas malakas ang aura ng Sexis, makakahanap kayo ng kahit saang lugar na linangin, kung gusto ninyong bumalik sa 5. Mga dagat, kailangan mong pumunta dito sa loob ng 1 taon kapag bumukas muli ang Rainbow Bridge. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Lance kasama si Harleen at ang iba pa. May gustong sabihin pa ang mga angka ng Blue Fox Clan, ngunit wala na si Lance. Sinabi la sa kanilang mga puso na si Looper ay masyadong irresponsible, iniiwan ang lahat ng ganoon na lamang. Sa kasamaang palad, hindi si Lance ang tunay na Blue Fox Looper, hindi siya obligadong tumira at alagaan ang mga angka na iyon. Kaagad pagkatapos umalis ni Lance, bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo, na hindi niya tunay na anyo noong kinuha sa kanya si Lance noon. Sige, ako na si Lance ngayon, hindi na ako Blue Fox Looper, magsimula tayo ng bagong buhay. Susunod, hahanapin natin ang kayamanan ng 9 demons in the Sexis, sinasabi sa akin ng intuit ayon ko na ang kayamanan ng 9 na demonyo ay patungo sa timog, sa isang napakalaking kayamanan. Sabi ni Lance. Mabuti. Ngayon, mananatili tayo sa Sex Heavy Seas, at bukas, kapag handa na tayong umalis, kailangan din nating maging pamilyar sa Sex Heavy Seas para hindi maapektuhan ang susunod nating paglalakbay. Nang gabing iyon, nanatili si Lance at ang iba pa sa isang inn sa Sea of Sex Heavy Seas. Bagamat ang 6 na mabigat na dagat ay mayroon ding maraming walang kamatayang pamilya ng paglilinang, ngunit hindi tulad ng 5 mabigat na dagat, walang dibisyon ng teritoryo dito, lahat ay maaaring pumunta kahit saan, kaya maraming mga restoran at inn dito, at ang mga kalye ay napakasigla, katulad na katulad. Sa mga lugar na ito tulad ng 4 Heavy Sea at ang 3 Heavy Sea, ang pagkakaiba lang ay ang aura dito ay mas siksik kaysa sa 5 Heavy Sea. Brr! Bago hawakan ng 5 dagat at 8 tulay ng bahaghari, ang mga immortal ng 5 dagat, lumaban sila ng parang impyerno para sa 100 upuan sa mga tulay, at bawat taon, maraming tao ang namamatay para dito.
Nang maglaon, hawak ng 8 dakilang pamilyang walang kamatayan ang 8 bahaghari tulay, at mula noon, ang pagiging makapunta sa Sea of Sixfold ay naging patent ng 8 Great Immortal Families. Umupo si Lance sa silid, napapaligiran siya ng 5 babae, at ang 5 babaeng ito, ang isa ay mas maganda kaysa sa isa. Si Lance ay medyo hindi nakapagsalita. Lalaki siya, nangunguna sa isang grupo ng mga magagandang babae, at talagang mas mag-iisip ang mga hindi nakakaalam. Gayunpaman, wala talaga si Lance sa mood na tawagan ang sinumang kaibigan sa mundo ng mga espiritu, lalong hindi magkapatid, dahil, ang mundo ng mga espiritu ay nakatadhana na maging isang lumilipas na yugto para sa kanya. Itinuro ni Lance ang mapa sa mesa at sinabing, ang lugar na pupuntahan natin, ay dapat dito. Ang dagat ng kamatayan. Nagsalubong ang mga kilay ni Thalia, ang lugar sa mapa na itinuturo ni Lance ay isang lugar na tinatawag na dagat ng kamatayan. Sinasabi sa akin ng aking intuition na ang kayamanan ng Nine Taoist Demons ay ang dagat ng kamatayan. Sinabi ni Thalia, gayunpaman, ang mapa ay nagmamarka na ang dagat ng kamatayan ay isang lugar na walang immortal na maglalakas loob na makapasok, at may marka rin ito ng pulang linya. Sinabi ni Lance, hindi lang iyon, nagtanong din ako, para makarating sa dagat ng kamatayan, kailangan nating tumawid sa Strait of the Dead, at sa mga sinasabi ng mga tao dito, mamamatay tayo bago pa man tayo makalapit. Sa dagat ng kamatayan. What then? Still going? Tanong ni Lightwater. Oh, bakit hindi ka pumunta? Ngumiti si Lance. Ang Strait of the Dead, nabalitaan ko na mayroong walang katapusang mga espiritu doon, lahat ng mga espiritu ng 6 na dagat na namatay ng abnormal ay magtatagpo doon, ito ay parang netherworld. Bahagyang ngumiti si Lance, no effort is no gain, besides, the Sea of Death, hindi naman ang sino mang pupunta doon ay tiyak na mamamatay, pero ang posibilidad ng kamatayan ay lumampas sa 60 o kahit 70%, gaano man kalakas ang immortal. Cultivator, gaano man sila kalakas, kaya ang lugar na ito ay tinukoy bilang ang dagat ng kamatayan, hindi ito nangangahulugan na ang sino mang pumunta doon ay tiyak na mamamatay. Gayunpaman, ang dami ng namamatay sa immortal world ay napakataas kaya kakaunti ang mga tao. Nang ahas na pumunta doon, kasama na ang pinakamalakas. Gayunpaman, ilang mga outlaw, o mga may karanasan, ang nang-ahas na pumunta. Kung hindi, saan pa darating ang kasalukuyang auction ng matataas na espiritual na gamot ng Sexis Workshop City, at maging ang mga sinaunang magic weapon at iba pang mga kayamanan. Mula sa sila ang lahat ng mga taong nagbuwis ng kanilang buhay upang makuha sila mula sa dagat ng kamatayan. Bukod dito, ang dagat ng kamatayan ay hindi lamang nagtataglay ng mga kayamanan ng 9 na Taoist demons, kundi pati na rin ng maraming iba pang mga sinaunang kayamanan. Saan mo nalaman ang tungkol dito? Sinabi ni Lance, lumabas ako para bumili ng mapa kaninang hapon at tinanong ang mga tao tungkol dito. Ang mga nagsapanganib ng kanilang buhay upang pumunta sa dagat ng kamatayan, una, upang mangolekta ng mga espiritual na gamot, at pangalawa, upang makita kung makakahanap sila ng ilan. Magic treasures mula sa mga sinaunang relics. Ngayon, ang pinakasikat at kilalang relics ng Sea of Death ng mga tagalabas ay, ang Lugonggong Cave at ang Baisiang Relic. Ang dalawang lugar na ito ay bibisitahin ng halos lahat ng naglalakbay sa Sea of Kamatayan upang makita kung maaari pa nilang kunin ang mga piraso. Kahit na pagkatapos na hanapin sa 10,000 taon, ang mga tao ay madalas na makahanap ng magagandang bagay sa dalawang lugar na ito. Gayunpaman. Ngunit ano? Sinabi ni Lance, gayunpaman, anumang lugar na may mabibigat na kayamanan ay kadalasang mayroong malalakas na hayop, o ilang hindi maipaliwanag, madilim na nilalang na kahit sino ay hindi nakakaalam kung ano sila, kaya ang pagpunta sa mga labi ng mga sinaunang taong ito, pati na rin ang buhay, masamang buhay, at marahil. Kamatayan. Paano naman tayo? Tumingin si Thalia kay Harleen at sa iba na may pag-aalala, mas mahina sila, kailangan bang sumama? 1756. Sinabi ni Lance, dapat silang sumama sa atin. Bakit?
Huminga ng malalim si Lance, sa katunayan, kaninang hapon, si Lance ay lihim na nagproyekto na sa pagkakataong ito, 2 sa kanilang 6 ang mamamatay, hindi pa rin magawa ni Lance kung sino ang mamamatay, ngunit ang may pinakamataas na posibilidad sa projection ni Lance ay Lightwater, na sinundan ni Sina. Sa makatuwid, sa hapon, binalak ni Lance na huwag silang 4 na magsama sa dagat ng kamatayan, tanging sina Lance at Talia. Gayunpaman, kung hindi sila sumama, ang karagdagang projection ay mas masahol pa kaysa sa pagsama, lahat sila ay mamamatay, at sila ay mamamatay ng kaawa-awa. Sa makatuwid, determinado si Lance na pagsamahin sila, kahit na ang mga kahihinatnan ng pagsasama, 2 sa kanila ay maaaring mamatay. Phew! Tumingin si Lance kay Sina at Lightwater, umaasang hindi sila mamamatay. Ang extrapolation ay, sa totoo lang, isang sixth sense, natapos ng tumpak, ngunit nagawang tumugon sa ilang mga posibilidad, at, ang extrapolation ay lubhang nakakapagod sa pag-iisip. Nag-project si Lance sa hapon, at bilang resulta, aabutin siya ng hindi bababa sa kalahating buwan para makarecover sa kanyang peak. Sa makatuwid, hindi alam ngayon ni Lance kung dapat ba siyang maghintay hanggang sa makabawi siya sa kanyang sukdulan o kung dapat na siyang umalis bukas. Kinabukasan, nagpasya pa rin si Lance na umalis, pagkatapos ng lahat, ang pagpunta pagkatapos ng kamatayan ay hindi isang bagay na maabot sa loob ng 3 hanggang 5 araw, ngunit tatagal ng hindi bababa sa 5 buwan, na sapat na ang tagal para makabangon si Lance. Dumating ang 6 sa Lance sa isang daungan, handang bumili ng bangka. Dahil imposibleng umasa sa lumilipad na mga espada upang lumipad patungo sa dagat ng kamatayan, hindi alam ni Lance kung bakit hindi, lahat, gaano man kalakas, ay may nagumamit ng bangka, kaya lang makakabili si Lance ng bangka. Gumamit si Lance ng lumilipad na espada bilang kapalit at mabilis na bumili ng bangka. Sige, umalis ka na. Si Lance ay personal na naglayag sa bangka dahil walang gustong pumunta sa dagat ng kamatayan kasama nila. Hindi nagtagal pagkaalis ng barko ni Lance, isa pang malaking barko ang lumipad mula sa daungan, patungo sa parehong direksyon ng Lance, gayon din ang dagat ng kamatayan. Ang pinagkaiba ay ang sa kanila ay isang malaking barko, at maraming malalakas na tao ang sakay. Prinsipe, mula rito hanggang sa dagat ng kamatayan, sa loob ng halos 4 na buwan, mararating natin ang kipot ng mga patay. Ang paglalakbay bago ang kipot ng mga patay ay hindi mapanganib, ang kipot lamang ng mga patay ay lubhang mapanganib. Gayunpaman, tayo may pinakamaraming mersenaryong grupo na tutulong sa atin, tiyak na makatawid tayo sa Strait of the Dead ng ligtas. Sa kubyerta ng malaking barkong ito, isang matandang lalaki sa yugto ng Mahayana ang nagsabi sa isang binata na malapit ng nasa distraction stage, tila hindi simple ang pagkakakilanlan ng binatang iyon sa yugto ng distraction dahil nagawa niyang humingi ng tulong sa pinakakaranasan na mersenaryong grupo. Nagtanong ang batang ginoong iyon, anong grupong mersenaryo? Death Side? Ito ang pinakamalakas na mersenaryong grupo sa buong 6 na dagat at ang kanilang pinuno ay kilala bilang kamatayan. Sa pagitan ng 500 taon, 10 beses silang nagmula at umalis mula sa dagat ng kamatayan. Ngayon maraming mahahalagang kasangkapan sa Mahika, mga kayamanan ng Mahika. Elixirs, at formation scrolls ng 6 Heavy Sea ay nakuha ng kanilang mersenaryong grupo sa Sea of Death. Prince, sa pagkakataong ito ay may Deathside Mercenary Corps na naglalakbay kasama natin, naniniwala ako na ito ay napakaligtas, tiyak na mahahanap mo ang marangal na bituin sa iyong buhay. Pagkasabi niyan, binuksan ng binata ang isang portrait, sa portrait ay isang babae, ang babaeng iyon ay may pambansang hitsura, kung titingnan mong mabuti, ang taong ito, ay halos kamukha ni Sina. Tiningnan ng batang ginoong iyon ang larawan at sinabing, sana nga, kung nilinlang ako ng matandang diablo na si Delphine, tiyak na hindi ko siya patatawarin. Duke, si Delphine ay isang malakas na Lightning Tribulation Master, siya ay dalubhasa sa formation, siya ang pinakamalakas na Formation Master sa buong mundo ng espiritu, ang kanyang isip ay wala na.
Ito ay isang pangkalahatang paglalarawan, kaya ang kanyang kakayahan sa pagpapakita ay tiyak na hindi magiging mali, dahil sinabi niya na kung pupunta ka sa lugar na ito, tiyak na mahahanap mo ang marangal na bituin sa iyong buhay. Sa sandaling ito, unti-unting lumilipad pasulong ang barko ni Lance. Sa unang 3 buwan, walang anumang panganib. Pagkalipas ng 3 buwan, unti-unti itong nahaharap sa ilang tao. Lance, ayon sa direksyon sa mapa, mararating natin ang Strait of the Dead sa loob ng halos 1 buwan. Sabi ni Thalia. Bueno, ang Strait of the Dead? Sa wakas ay narito na, at hindi ko alam kung ano ang nakakatakot dito. Feeling ko medyo bumibilis ang heartbeat ko bago pa man tayo makarating doon, sana this time, wala ng casualties sa atin. Sinabi ni Lance, kahit ang pinakamakapangyarihang mercenaryong grupo sa Six Seas ay hindi maaaring maging ganap na hindi nakakapinsala. Mukhang medyo kinakabahan si Thalia. Noon lang, mahigit 100 ng malalaking barko ang biglang lumitaw sa kanilang harapan, na humaharang kay Lance at sa iba pa. May sitwasyon. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance habang unti-unting lumalapit ang 12 ng malalaking barko at pinalibutan ang barko ni Lance. Nascan na ang spiritual sense ni Lance, at ang 12 o higit pang malalaking barko na nakapaligid sa kanya ay naglalaman ng 2 yugto ng Mahayana, 12 ng yugto ng paghihiwalay, at hindi mabilang na mas mababang antas ng Immortal Cultivator. Si Lance ay diretsyong lumipad pataas, at si Thalia ay abala sa pagsasabi, Lance, huwag kang pabigla-bigla, kami ay napakahina ngayon, at ang iyong tunay na lakas ay hindi kayang patayin ang separation stage. Manam. Tumango si Lance, gayunpaman, dinala ni Lance ang sanggol ni Blue Fox Looper, kaya si Lance ay isang Mahayana stage mula sa labas, kaya hanggat wala siyang gagawin, hindi malalaman ng iba na siya ay talagang isang merging stage. Lumipad si Lance papunta sa malaking barko ng kabilang partido at dumiretso sa 2 Mahayana stage powerhouse sa malaking barko ng kabilang partido. Bakit mo nahinto ang barko ko? Naglabas ng galit si Lance ng personal sa 2 yugto ng Mahayana sa kabilang panig. Ang 2 yugto ng Mahayana sa kabilang panig ay nasa 3 at 2 yugto ng Mahayana ayon sa pagkakabanggit. Hehe, itong kapwa The Waste, kami ay mula sa Ironclad Island, ang Ironclad Clan, at ang lugar na dinadaanan mo ngayon ay ang dagat ng aking Ironclad Clan. Sigurado akong ikaw ang patungo sa dagat ng kamatayan, at tiyak na pupunta ka sa dagat ng kamatayan sa unang pagkakataon. So paano kung ako nga? Hindi katakataka na ang sinumang naglalakbay sa dagat ng kamatayan ng regular, o may karanasan dito, ay lilihis upang dumaan. So, hindi ako makakadaan dito. Oo, ito ang tubig ng Iron Clan. Sa loob ng hindi mabilang na taon, walang tagalabas na pinayagang makapasok sa ating mga tubig, at hindi ako magsisinungaling sa iyo, sa ilalim ng dagat na ito, mayroong hindi mabilang na mga ninuno ng aking Iron Clan na inilibing, gawin mo. Sa tingin mo ay may makakalampas sa ulo ng ating mga ninuno. Galit na galit ang lalaking iyon sa 3 yugto ng Mahayana. Sinabi ni Lance, paano kung kailangan kong dumaan? Hahaha, subukan natin. Naging tense ang sitwasyon, na para bang sa susunod na sandali ang gagawa nito. Gayunpaman, alam na alam ni Lance na mayroon lamang siyang momentum ng 3 yugto ng Mahayana ng walang kabuluhan, at wala ang tunay na lakas ng yugto ng Mahayana. Mayroong 12 ng separation stage sa grupong ito ng mga taong Iron Clan, at malamang na sino man sa kanila ang makakatapos sa kanila. Si Lance at ang iba pa sa kanila ay medyo mahina na para makadaan sa Six Seas. 1757. Ang 5 Heavy Seas na si Lance at ang iba pa ay halos wala na doon. Hindi banggitin na ang yugto ng Mahayana ay puno ng mga tao, kahit na sa Sixfold Sea. Ang pinagsamang yugto ng katawan at ang yugto ng pagkagambala ay puno ng mga tao. Ang Lance ay pinagsamang 2 yugto lamang, habang si Harleen Thalia at ang iba pa, na higit na pinagsama sa unang yugto, ay kabilang sa pinakamahinang grupo ng mga tao na tumatakbo ng buong lupa sa 6 na mabibigat na dagat.
Siyempre, hindi dahil sa ang sex-heavy sea ay walang mas mahina tulad ng infant stage, ngunit marami lang ang combined at distinct na yugto na medyo nagsasalita. Bukod dito, upang makapanirahan sa sex-heavy sea, ang lakas na ito ay hindi karaniwan, kung hindi, imposibleng maging isang kapangyarihan sa sex-heavy sea. Ang lugar kung saan naroon si Lance at ang iba pa ay ang Sixfold Sea, ang teritoryo ng Ironclad clan. Saglit na hinarap ni Lance ang dalawang Ironclad clans, walang nakipaglaban ang magkabilang panig, pagkatapos ng lahat, inakala ng kabilang panig na si Lance ay nasa ikatlong yugto din ng yugto ng Mahayana. Sinabi ni Lance, so ano ang gusto mo ngayon? Ang sino mang makagambala sa ating mga ninuno sa Ironclad ay dapat pumunta sa ating Ironclad Island, gumawa ng mga pagbabago sa ating mga ninuno na Ironclad, at tumanggap ng kapatawaran bago sila magpatuloy. Paano kung ayaw nila? Six Seas? Wala pang nangahas na tumanggi. Oo. Boy, are you seriously going against us? Muling naging malungkot ang sitwasyon. Sa oras na ito, lumipad si Thalia at nagsabi, ano ang ibig sabihin ng pagpunta at pagbawi sa iyong mga ninuno? Walang kabuluhan, pag-aalay lang ng insenso sa ating mga ninuno para makakuha ng kapatawaran, tutal ginulo mo naman ang mga espiritu ng mga namatay na ninuno natin. Sa oras na ito, lumipad din ang banayad na tubig. Ang banayad na tubig ay isa ring grand multiplication stage, bagamat ito ang unang yugto, gayunpaman, ang banayad na tubig ay walang epekto sa dalawang Ironclad grand multiplication stage, dahil ang unang yugto ay walang katumbas kung ihahambing sa ikalawang yugto, at upang maabot ang antas na ito, kahit na sa parehong antas, ang lakas ng iba't ibang tao ay lubos na naiiba. Tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban, at malayong mas mababa sa mga tunay na Nagal-inang sa yugto ng Mahayana sa kanilang sarili. Kung hindi, maaaring bigyan muna ni Lance ang banayad na tubig sa paggamit ng Heavenly Dharma, na magpapalakas din sa kanilang grupo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi mapino ng light water ang isang magic weapon ng Heavenly Grade, kaya paano niya sasabihin ang tungkol sa pagmamaneho ng isang Heavenly Grade magic weapon? Nagpalitan ng tingin si Thalia kay Lance at sinabing, sige, umalis na tayo. Yan ang tamang gawin, sumama ka sa barko natin. Tiniis ni Lance ang kanyang galit, ngunit wala siyang pagpipilian, kailangan niyang iyuko ang kanyang ulo sa ilalim ng bubong. Bumalik si Lance sa kanyang barko at hinayla ang kanilang barko, kasunod ng barko ng Iron Clan. Sa sandaling ito, daan-daang milya ang layo, isang malaking barko ang naglalayag sa parehong direksyon, ngunit nang ang malaking barkong iyon ay umabot sa isang tiyak na distansya, agad itong lumiko sa kanyang busog at umikot sa ibang direksyon. Nang makita ito ng batang Ginoong nakatayo sa kubyerta, abala siya sa pagtatanong, bakit malayo ang direksyon ng paglalakbay? Duke, wala kang ideya? Ituloy mo? Dagat ito ng Iron Clan. Ang Iron Clan. Oo, ang mga dagat ng Iron Clan ay hindi madaling lapitan. Bagamat ang isang tao ay kailangang dumaan sa tubig ng Iron Clan upang makarating sa dagat ng kamatayan, sino mang dumaan ay kailangang lumihis, kung hindi, sila ay mapapawi bago sila makarating sa Straits ng Kamatayan. Kahit ang pinakamalakas na mersenaryong grupo ng Six Seas, ang Deathside, ay hindi nangangahas na dumaan sa tubig ng Iron Clan. Siyempre, ang Deathside ay makapangyarihan, ngunit ito ay sadyang hindi sapat sa harap ng Iron Clan. Kaya, huwag tayong magdadala sa sobrang gulo sa anumang kaso, hanggat dinadala tayo ng Deathside mercenaries sa ating destinasyon. Ang Ironclad Clan, maaaring sila ang mga maalamat na makakatawag ng mga undead spirit. Ang Iron Clan. Oo, isang buwan lang ang sakay ng bangka mula dito hanggang sa Straits of the Dead, na masasabing napakalapit, at hawak ng Iron Clan ang lihim na paraan ng pagpapatawag ng mga espiritu ng mga patay, kaya't napakalakas nila. Paano kung may naligaw sa tubig ng Iron Clan? Tanong ng binata. Oh,
May isang paraan lamang, kamatayan, at ang Iron Clan ay hindi magpapatawad sa sinumang maglakas loob na lumabag sa kanilang tubig. Umupo si Lance sa kanyang bangka, mukhang nanlulumo. Lance, wag kang ma-depress, nagmamadali kasi tayo, hindi natin naplano ng maayos ang ruta at hindi nagtanong-tanong, dapat nakahanap tayo ng may karanasan na magsusundot, para makaliko tayo. Dati. Sabi ni Thalia. Anong Iron Clan, maliwanag na grupo ng mga pirata. At ano ang magagawa natin, bagamat may sakay tayong dalawang Mahayana, pero, pareho lang silang magagamit para takutin ang mga tao, hindi mo na kailangang sabihin, Lightwater well, it's simply unbearable. We can only go to the Iron Clan at mag-alay ng isang haligi ng insenso sa kanilang mga ninuno. Paano kung hindi kasing simple ng pagpunta sa haligi ng insenso? I don't think so. Not so much as to fool us. And besides, mga misfits lang tayo, kaya wag masyadong pessimistic. Sana nga, kung hinding-hindi ko sila mapapatawad. Ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-cultivate. Bagaman, mahirap para kay Lance na sumulong, ito man ay naglilinang ng mga kasangkapan sa mahika o nagtataas ng kanyang paglilinang, naabot niya ang isang bottleneck at hindi na niya ito masabi, dahil ang ibang mga tao ay gumastos ng halos 700, 800, o kahit 1,000 taon na naglilinang sa kaharian na ito. Sa ngayon, kung ang isa ay umasa sa sariling paglilinang, tunay na naramdaman ni Lance kung ano ang ibig sabihin ng hindi makagalaw ng 1 pulgada. Sa makatuwid, nanalangin si Lance na kailangan niyang mahanap ang kayamanan ng Nine the West Demon King at hanapin ang kanyang Spirit Stone Cave, kung hindi, siya ay mahina at sesabog. Hindi nagtagal, huminto ang bangka. Sige, sa unahan ay ang aming Ironclad Island, mangyaring sundan kami kaagad sa isla, at huwag kang magsalita ng isang salita habang nasa isla ka, kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pag-istorbo sa aming mga ninuno. Ang pangatlong Mahayana ng Iron Clan na iyon. Sabi ng stage powerhouse. Si Lance at ang iba pa, ay lumabas ng cabin. Gayunpaman, nagkaroon ng foresight si Lance na baguhin ang mga mukha ni na Harleen, Lucy, at Sina bago pa man sila dumating sa Ironclad Island, banibihisan muna sila ng pangit. Be on the safe side. Siyempre, si Thalia at Ching Shui, ay nagpakita pa lang ng kanilang mga mukha, kaya wala silang choice kundi huwag magbihis sa ngayon. Ang 6 sa kanila, si Lance, ay tumungo sa isla ng Iron Clan. Sa sandaling iyon, sinabi ni Harleen, bakit tahimik ang buong isla? Boom! Sa sandaling iyon, isang dagandong ang biglang lumitaw sa himpapawid, na para bang may isang bagay na hindi nakikitang sumugod. Mag-ingat! Sa gulat, hinailan ni Lance si Harleen at sabay hampas ng palad. Naramdaman ni Lance na may nataman siya na hindi nakikita. Natakot si Harleen, kakaiba ang pakiramdam ng buong Ironclad Island, kahit na araw na, nandito ito sa nakakatakot na kapaligiran. Lumapit ang lalaking nasa unahan ng ikatlong yugto ng Mahayana, na may galit, ang bulong ay, sinabi na sa iyo na huwag magsalita, hindi ka nakikinig, kung ayaw mong mamatay, magsalita ka. Walang sinabi si Lance, nagpadala si Thalia ng mensahe kay Lance, ano iyon? Sabi ni Lance, ito ang undead. Paano mo nalaman? May undead ba talaga sa mundo? Doon, nakilala ko ito sa mortal na kaharian, nang ako ay malalim sa isang pangitain ng undead, at ang iyong Panginoon ang gumising sa akin. Lalong naalala ni Thalia. Iyon ang Ghost Valley ng Mortal Realm noon, hindi ko inaasahan na napakaraming undead sa isla ng Iron Clan, at ang mga undead dito ay malinaw na mas malakas, sa anumang paraan ay hindi sila maikukumpara sa Ghost Valley ng ang Mortal Realm. 1758. Hindi nagtagal, dumating si Lance at ang iba pa sa gitna ng Ironclad Island, sa loob ng isang malaking palasyo. Sumunod kayo sa akin. Ang iilang tao ni Lance ay pumasok sa palasyo. Umiihip ang unos, at mahinang naririnig ang mga dagandong.
Si Lance ay patuloy na nagbabantay sa lahat ng oras dahil ang intuition ni Lance ay nagsabi sa kanya na ang mga Ironclad Islanders na ito ay walang magandang intensyon. Matapos makapasok sa harapan ng pangunahing bulwagan, nakita ni Lance ang mga hanay at hanay ng mga card ng espiritu, wala pang daan-daang libo sa mga ito. Laking gulat ni Lance. Noon lang, napansin ni Lance ang isang detalye, walang incenso burner sa harap nitong buong hanay ng mga spirit card, at kung walang incenso burner, paano magkakaroon ng usapan tungkol sa incenso? Tamang-tama, ang malakas na tao sa ikatlong yugto ng Mahayana na naglalakad sa unahan ay nagsabi sa hangin, mga espiritu ng taga-kita, narito ang sakripisyo, tamasahin ito. Ungol. Ang buong palasyo ay nagpakawala ng malakas na putok. Malamig na ngumuso si Lance, sakripisyo. Dinala mo kami rito bilang sakripisyo. Tumawa ang pangatlong yugto ng Mahayana na iyon, tama, tanga, hindi mo talaga akalain na dumating ka para magsunog ng kahit anong insenso. Walang kwenta, nasaktan mo ang dagat ng ating Taiklan, kailangan mong maging sakripisyo, ikaw. Kung dumating ito, maaari kang lumihis. Pagkasabi nun, biglang dumilim ang buong palasyo, kanina lang, bagamat nakakatakot, may liwanag man lang, pero ngayon, hindi na maabot. Nakita ni Lance ang hindi mabilang na mga itim na anino, na lumilitaw mula sa mga hanay ng mga card ng espiritu, tulad ng usok sa isang sandali, at paminsan-minsan, isang ilusyon na mukha ang makikita, na walang katulad na nakakatakot. Si Harleen at Lucy ay napasigaw sa takot. Madilim ang buong palasyo at walang nakikita. Sumigaw si Lance, magkahawak kamay ang lahat at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa pinto. Mabilis na hinayla ni Lance ang kamay ni Thalia, at hinayla din ni Thalia si Sina, ganoon din, isa-isa. Nang maisip ni Lance na lahat ay magkahawak kamay, biglang, isang malakas na sigaw ang nagmula sa hindi kalayuan, kayong mga lalaki, nasaan kayo, hindi ko makita kung nasaan ang inyong mga kamay. Ang nagsalita ay Lightwater. Hindi nagawang hilahin ng Lightwater ang mga kamay ng lahat. Sa sandaling iyon, sumigaw si Harleen, masakit sa katawan ko. Naramdaman din ito ni Lance, na parang maraming langgam na nangangagat. Malamig ang tingin ni Lance, at inilabas niya ang kanyang heavenly grade magic weapon. 12 kutsilyo ng Shire. Pinutol ni Lance ang napakagandang slash. Gayunpaman, nang walang kaunting epekto, ang itim na usok na pumuno sa kalangitan ay agad na nabura ang lahat ng mga pag-atake ni Lance. Wala sa mga pag-atake ng heavenly rank ang Dharma weapon ang may epekto. Nang si Lance ay natakot, bigla niyang naramdaman na hindi mabilang na mga kamay ang inagaw ang makalangit na sandatang mahika sa kanyang mga kamay, at ang mga kamay ni Lance ay walang laman. Ang aking celestial artifact ay inagaw. Bakit nangyayari ito? Ano itong mga itim na fog? Sabi ni Lucy sa umiiyak na boses. Isa itong multo, kayang panatilihing bihag ng Ironclad Island ang mga multo sa hindi malamang dahilan. Kung hindi ako nagkakamali, ang hindi mabilang na mga multo na ito ay kayang lamunin ang lahat ng pag-atake, at ang Shire 12 blades na ginamit ko lang ay hindi sapat para lamunin, at kaya, turn over a single wave. No wonder na napakalakas ng Ironclad Island, gaano man kalakas ang kalaban, kung pupunta ka sa Ironclad Island, kailangan mong mamatay. Sabi ni Lance. Nagbago ang lahat ng mukha ni Thalia at ng iba pa, bihag na nagpapalaki ng mga multo at nilalamon ang lahat ng pag-atake, ito ay masyadong malakas. Nahulaan din iyon ni Lance. Ang mga bihag na multo ng Ironclad Island ay maaari lamang umiral sa espesyal na palasyong ito, at kailangan pang umiral sa espesyal na isla na ito, kung hindi, ang mga multo na nagawang lumunin ang lahat ng mga pag-atake ay magagawang mangibabaw sa 6 na dagat noon pa man. Sa oras na ito, isang malakas na tawa ang nagmula sa bubong, hahaha, ang marami, ako, Ironclad Island, ay kayang mangibabaw sa dagat na ito, tiyak na umaasa sa mga multong ito. Naririnig ni Lance na ang tawa sa bubong ay ang parehong tao sa ikatlong yugto ng Mahayana na nagdala sa kanila dito noon, at hindi man lang siya umalis.
Nagmura si Sina, ikaw ay kasuklam-suklam at walang hiya, ano ang gusto mo? Siyempre isa itong sakripisyo, huwag kang mag-alala, hindi naman ganoon kabilas, maghintay pa ng 30 hanggang 50 minuto at magiging butil ka ng hindi mabilang na itim na usok, samantala, tutulungan ko kayong lahat na mag-set up ng spirit plate. Anong sabi mo? Ito ba ang lahat ng hindi mabilang na itim na usok? Tama. Ang hindi mabilang na mga multo na ito ay naipon ng paunti-unti sa loob ng 10,000 taon ng mga ninuno ng aking Ironclad Island, na dating lahat ng buhay na tao, tulad mo, na pumasok sa malaking bulwagan na ito at pagkatapos ay naging isa sa kanila. Ah! Kinilabutan din si Lance, naisip lang ni Lance na ang mga spirit card na iyon ay mga ninuno nila, ngunit ngayon ay napagtanto niya na hindi talaga sila, nakakuha sila ng spirit card pagkatapos ng bawat buhay na taong pinatay nila, kaya parami ng parami. Tumawa ang boses sa bubong at sinabing, "Enjoy yourselves, hahaha." Pagkasabi nun ay lumipad na ang boses sa bubong. Tumalon si Lance at sinubukang tumakbo palabas ng bubong. Gayunpaman, nilamon ng multo na parang usok ang lahat ng pag-atake. Tumalon si Lance, at ang lakas na ibinibigay ng kanyang mga binti ay nilamon ng hindi oras, kaya kahit gaano pag ginalaw ni Lance ang kanyang mga binti, wala itong silbi. Ano ang gagawin? Ang lahat ng kapangyarihan mula sa aking mga stirrups ay lalamunan. Si Thalia ay abala sa pagsasabing, "Hakbang tayo papunta sa pinto, hakbang-hakbang." Sinubukan ni Lance na iangat ang kanyang binti, ngunit nalaman niyang hindi niya ito magawa. Walang paraan, hindi tayo makakaalis sa lugar na ito, kailangan ba talaga nating maging isa sa hindi mabilang na mga multo na ito? Napabuntong hininga si Sina. Ngumuso si Lance, imposible. Hindi man lang kinakabahan si Lance, ang dahilan kung bakit wala pa siyang nagawa para lipulin ang mga multo na ito ay dahil gusto niyang maranasan kung ano ang kaya ng mga ito. Isang puting liwanag ang lumitaw sa kamay ni Lance. Ito ay mula sa walang kamatayang enerhiya sa loob ng katawan ni Lance. Lahat ng itim na usok malapit sa Lance ay agad na umatras sa takot. Ngumuso si Lance ng may pang-aalipusta, gaano man kalakas ang mga multo na ito, magiging hamak lang sila kapag nakita nila ang walang kamatayang chi ni Lance. Ang puting liwanag sa kamay ni Lance ay parang kandila sa matinding kadiliman, na nagsisindi sa nakapalibot na lugar na ilang metro. Si Harleen sina Lucy Thalia ay 4 na tao, mahigpit na pinalibutan ang tagiliran ni Lance. Wow! Hindi sila nang ahas na lumapit, hanggat hindi nila kayang lumunin ang lahat ng kapangyarihan. Sabi ni Harleen. Sabi ni Lance, "Tara, hanapin natin ang Thousand Water." Agad na sumigaw si Lucy, "Thousand Shui, nasaan ka?" "I'm here. I can't see you guys. Where are you guys? I'm so itchy all over." Thousand Shui was 10 meters away, making a painful sound. Sinabi ni Lucy, "Hindi ba nakita ng Thousand Water ang puting liwanag sa kamay ni Master Damon?" "Hindi makikita, basta may multo na nakabalot sa kanya, hindi natin makikita, pero na, dumiretso na tayo doon sa lugar niya." Sa loob ng ilang segundo, naglakad si Lance patungo sa Lightwater, at biglang, ang mahinang itim na usok sa paligid ng Lightwater ay agad na kumalat at tumakas. 1759. Master Damon. Tuwang-tuwa na tumingin si Lightwater kay Lance, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ngayon lang hanggat naiintindihan niya. "Sige, ayos lang, ngayon ay maaari na tayong dumiretso sa front door." Sabi ni Lance. Bagamat hindi niya makita ang liwanag sa gate, naalala ni Lance ang lokasyon, kung patuloy siyang maglalakad palabas sa direksyong iyon, maaabot niya ang gate. Ang mga tao ng Iron Clan ay natakot na hindi sila maniniwala hanggang sa mamatay na si Lance at ang iba pa ay mayroon talagang isang bagay na nakatalo sa mga multo. Sinabi ni Thalia, "Lance, sa palagay ko hindi tayo makakalabas ngayon." "Bakit?" "Kung sakaling may mga malalakas na taga-Ironclad Clan na makita ito mula sa labas,
tiyak na hahabulin nila tayo, kaya siguro maghintay muna tayo hanggang sa maisip nila, naging multo na tayo at nirelax nila ang kanilang pagbabantay, pagkatapos ay umalis ka na. Naisip ito ni Lance at sinabing, sige, ayaw ko sanang lipulin ang Ironclad Island, ngunit sa kasamaang palad sa aking lakas sa ngayon, hindi ko pa ito mapuksa. Tapos hihintayin natin ang dilim, saka tayo aalis. Nagtanong si Thalia, hindi ko alam kung bakit ang mga multo na ito, kung bakit sa palasyong ito lang sila makakapagsama-sama, hindi sila magkakahiwa-hiwalay, ang mga multo ay dapat magsama-sama sa maraming bilang upang maging epektibo, kapag sila ay nagkahiwa-hiwalay, sila ay hindi epektibo. Oo, kung maaari kang magkaroon ng isang mahiwagang sandata na maaaring humawak sa mga multo, maaari mong dalhin ang mga multo na ito kasama mo, napakalakas na sandatang mahika. Ngumiti si Lance. Sinabi ng Lightwater, naghanap ako mula sa mga alaala ni Blue Fox Lily at nalaman ko na noong sinaunang panahon, mayroon talagang isang mahiwagang sandata na tinatawag na Soul Recruiting Banner, at ang Soul Recruiting Banner na ito ay maaaring maglaman ng mga multo ng walang hanggan. Nagre-recruit ng Spirit Streamer. Agad ding hinanap ni Lance ang mga alaala ni Blue Fox Lily, at sigurado, mayroong isang mahiwagang sandata noong sinaunang panahon, ngunit sa kasamaang palad, matagal na itong nawala. Kung mayroon pa ring Soul Recruiting Banner, magagawa nitong alisin ang lahat ng mga multo dito, at kung gaano kalakas ang paglamon ng lahat ng atake ng kalaban sa isang labanan. Siyempre, ang lakas din ng Soul Recruiting Banner. Malapit na nauugnay sa bilang ng mga multo na hawak nito. Gayunpaman, sa pagkakaalam ni Blue Fox Lily, ang Soul Recruiting 100 ay isang magic weapon na pag-aari ng isang demonyong monghe, dahil ang taong nagpino nito ay isang napakasamang tao na pumatay ng hindi mabilang. Mga tao. Makalipas ang halos isang oras, ang itim na usok sa palasyo ay nagsimulang unti-unting hamupa, at isang tipak ng itim na usok ang bumalik sa piraso ng token sa loob. Sa wakas, nang bumalik ang lahat ng itim na usok sa loob ng token, muling nagliwanag ang buong palasyo. Si Thalia ay abala sa pagsasabing, nako, hindi ko inaasahan na sa isang oras o higit pa, ang mga multong ito ay babalik sa mga token, ang malalakas na laki ng Iron Clan ay tiyak na babalik, kapag sila ay bumalik at nakita na tayo ay buhay pa, hindi ba? Walang sinabi si Lance, sa halip ay itinoon niya ang kanyang mga mata sa maraming mga spirit token. Sinabi ni Lance, ang mga spirit card na ito ay hindi nangangahulugang ordinaryong spirit card, kung hindi ako nagkakamali, ang mga spirit card na ito ay mga spirit card na maaaring mag-imbak ng mga multo. Mga spirit card na maaaring mag-imbak ng mga multo. Hindi ba't kapareho iyon ng pagwawagayway ng kaluluwa? Iba ito, ang Spirit Recruiting Banner ay maaaring tumanggap ng hindi mabilang na mga multo, at ang Spirit Tag na ito, sa palagay ko ay maaari lamang itong tumanggap ng isang kaluluwa bawat isa, kung hindi, bakit kailangan ng Iron Clan na makakuha ng napakaraming mga Spirit Tag? Ngumiti si Lance at sinabi, mga tao ng Iron Clan, dinala mo ako dito, dahil buhay pa ako, hindi ako magiging bastos. Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadaling umakyat si Lance at kinuha ang lahat ng hanay ng mga spirit card at inilagay ang mga ito sa kanyang storage ring. Lance, anong ginagawa mo? Nagulat si Thalia. Kalokohan, syempre, inaalis ko lahat ng spirit card na ito kahit na hindi ako kumikita. Gamitin ito, ngunit maaari kong pahirapan ang Iron Clan ng matinding pagkalugi at alisin ang mismong pundasyon kung saan sila nakabatay, at iyon ang presyo. Tumawa ng malakas si Lance. Kung alam ng Iron Clan, isubog talaga ito sa galit, sila, ang Iron Clan, ay nagawang maging Panginoon ng dagat na ito sa bisa ng mga aswang na ito kahit na dumating ang pinakamakapangyarihang mga magsasaka, ang mga multong ito ay maaari pa ring lamunin ang kanilang pag-atake, kaya tumayo ang Iron Clan sa loob ng 10,000 taon nang hindi bumagsak. At ngayon, inalis ni Lance ang lahat ng spirit card, totoo pa rin iyon. Pinalakpakan ni Harleen ang kanyang mga kamay at sinabing, mahusay, dapat silang kunin, para wala silang kahit isang multo, tingnan ko kung paano pa rin sila magiging mayabang.
Mabilis si Lance, tinitipon sila sa hanay at sumisigaw. Gayunpaman, sa napakaraming spirit card, daan-daang libo o kahit milyon-milyong mga ito, magtatagal upang makolekta silang lahat. Sa kabutihang palad, si Lance ay napakabilis sa pagkolekta ng mga card, at sa isang kaway ng kanyang kamay, libo-libong spirit card ang nasa kanyang storage ring. Lance, ganito ba kalaki ang espasyo ng storage ring mo? Tanong ni Thalia. Huwag kang mag-alala, na-upgrade ko na ang storage ring ko, walang problema kung magkasya sa buong palasyo, hindi pa banggitin ang mga spirit card na ito. At sa sandaling ito, sa isang partikular na loft sa Ironclad Island. Tatlong matandang lalaki ay umiinom ng tsaa, ang kanilang mga mata ay nakatingin sa palasyo sa di kalayuan, at isa sa kanila, isang ikalimang yugto ng Mahayana stage-old na lalaki, ay nagsabi, ang hall ng naunang kaluluwa ay naging mas maliwanag, ang mga espiritu ng mga patay ay bumalik. Sa plaka. Huwag kang magmadali, hintayin mong matapos mong inumin itong pot of tea, tapos bumalik ka at tingnan mo, simula pa noong unang panahon, wala pang nakakabuhay sa sakripisyo, yung mga taong ngayon lang, natatakot ako. Lahat ay naging tipak ng itim na usok ngayon. Sigurado ka bang ngayon lang walang backstage ang mga yon? O anong pinanggalingan? Huwag mag-alala, ngunit ang sinumang may kaunting kasaysayan ay hindi makakaalam ng kapangyarihan ng ating Iron Clan at hindi pipilitin ang kanilang pagpasok sa ating tubig. Hehe, kung gayon, nararapat silang mamatay. Sa sandaling ito, kinuha na ni Lance ang kalahati ng mga spirit card. Damn, ang sakit ng kamay ko. Sabi ni Lance. Lumapit din si Thalia upang tumulong, ngunit sa kasamaang palad, ang spatial ring ni Thalia ay walang malaking kapasidad, at ito ay puno pagkatapos mangolekta ng 70 o 80,000 spirit card. Habang unti-unting lumipas ang oras, lumipas ang kalahating oras. Haha, tapos na. Ngumiti si Lance. So what now? How do you go? Natakot ang lahat, tutal, inaalis ang buhay ng Iron Clan ah. Tumingin si Lance sa lupa at sinabing, mag-drill. Mukhang magandang ideya iyon. Sa isang pitik ng kamay ni Lance, lumitaw ang isang bakal na kadena. Ang kadena ay hindi naging isang chain man, ngunit sa halip ay naging isang tool na katulad ng isang espesyal na hole digger gaya ng ninanais ng puso ni Lance. Mag-drill para sa akin. Tulad ng isang spiral fan, ang earth drill iron chain ay nag-drill sa lupa sa isang iglap, at si Lance at ang iba pa ay mabilis na umalis. Hindi nagtagal, si Lance at ang iba pa ay nag-drill pababa sa ilalim ng dagat at pumasok sa tubig dagat. Sinabi ni Lance, bilasan mo, subukan mong tingnan kung magagamit mo ang lumilipad na espada sa ilalim ng dagat. Sa kasamaang palad, sa ilang kadahilanan, hindi magamit ang mga lumilipad na espada, hindi makapagmaneho sa kanila. Ang dahilan kung bakit nila piniling sumakay sa bangka noon ay dahil hindi nila magamit ang lumilipad na espada, at hindi nila alam kung anong kapangyarihan ang naglilimita dito. Agad na sinubukan ni Lance na ilagay ang kanyang Immortal Chi sa paligid ng lumilipad na espada, upang makita kung kaya nitong itaboy ang lumilipad na espada gamit ang Immortal Chi. Ha! Gumana! 1760. Oo, ang lumilipad na espada ni Lance ay maaaring itaboy kaagad pagkatapos gamitin ang Immortal Chi Windang. Haha, anong balsamo, maaari itong gamitin kahit saan. Tumawa si Lance, ang Immortal Chi ng Nine Taoist Demon King ay tunay na banal, maaari itong gamitin laban sa anumang bagay. Itinaas ni Lance ang kanyang lumilipad na espada at sinabing, lahat ay lumapit sa aking lumilipad na espada, kung gayon, sumulong tayo ng walang pagkaantala. Paano kung susundan tayo ng malakas na Iron Clan? Ngumuso si Lance, hinahabol, tapos panoorin natin sila na naghahabol, sigurado akong hindi nila kayang itaboy ang lumilipad na espada, kaya hindi nila tayo maabutin, hahaha. Lumuwag ang pakiramdam ni Lance, nakaramdam siya ng paglalaro at pagpapahirap sa kanyang kalaban, natatakot siyang mahuli, ngunit ngayon ay hindi na siya nag-aalala.
Sa sandaling ito, sa Ironclad Island, ang tatlong matandang lalaki ay tumatawa na lumilipad patungo sa lugar na tinatawag na Hall of Preceding Souls. Naisip nila na ang mga multo ni Lance at ang kanilang mga multo ay tiyak na nagkakagulo sa main hall, kaya kumuha sila ng ilang mga spirit card na ginawa nila kanina at gagamitin ang mga ito upang maglaman ng mga espiritu ni Lance at ng kanilang mga espiritu. Gayunpaman, nawala ang kanilang mga nakangiting mukha nang humakbang sila papunta sa threshold ng main hall. Pagkatapos, silang tatlo, ang tatlong matandang lalaki, ay mabilis na sumugod sa loob ng pangunahing bulwagan hanggang sa makarating sila sa harap ng isang hanay ng mga stand na kinalalagyan ng mga spirit card, saka lang sila nakumbinsi na wala na ito. Nawala ang lahat ng spirit card. Hindi. Halos magkasabay na nagpakawala ang tatlong matandang lalaki ng sumisidhit na dagandong na halos mabaligtad ang buong Ironclad Island. Paano nangyari ito? Nasaan ang lahat ng advanced soul card na ito? Heavens, wala ni isa sa mga ancestral soul card na naipon ng aking mga ninuno sa Iron Clan ng paunti-unti sa mga henerasyon. Napatulala sila. Hanggang sa makalipas ang ilang segundo ay natauhan sila. Bilis, hanapin mo. Noon lang, nakita talaga ng isang matandang lalaki ang isang tumpok ng dumi sa sulok ng pangunahing bulwagan, hindi talaga ito tinitingnan ng seryoso ngayon lang, nang mag-drill si Lance sa lupa, sinadya niyang maghanap ng sulok na hindi gaanong kapansin-pansin. Tumakbo ang tatlong matandang lalaki, isang daanan na patungo sa lupa. Chase! Ang pinakamalakas na matandang lalaki, nagpakawala ng hysterical na dagandong, namumula ang mukha, halatang galit at takot siya, masyado kasi itong importante. Sa oras na ito, ang iilang tao ni Lance ay dahan-daang sumusulong sa sahig ng karagatan. Ngumuso si Lance, Falcon, Eggs, bakit hindi pa nila tayo naaabutan? Speechless, may balak ka bang galitin sila? Tumawa si Talia. Kalokohan, aasarin ko sila, papanoodin ko sila. Sa sandaling ito, tatlong matandang lalaki mula sa likuran ang sumunod sa kanila. Sumigaw si Lance, haha, nandito na sila, naabutan na nila sa wakas. Sadyang binabaan ni Lance ang kanyang bilis at hinintay silang makahabol, hindi nagtagal ay naabutan nila siya. Stop! Sigaw ng pinakamalakas na matandang iyon. Sinabi ni Lance, ano ang hinahabol ninyo sa amin? Maaari ba kitang tulungan? I ask you, where is our prior soul card? Where did it go? Tanong ng pinakamalakas na matandang iyon. Kinuha ni Lance ang isa sa mga seer soul plaques mula sa kanyang storage ring at nagtanong, ito ba ang ibig mong sabihin? Ah! Nagulat ang tatlong matandang lalaki, ngunit nasa kamay talaga sila ni Lance. Ikaw ba, kinuha mo ba lahat ng prior soul card natin? Tanong ng tatlong matandang lalaki sa kanya, inalipad siya ni Lance sa kanyang espada sa bilis na medyo mas mabilis lang sa pagmamaneho nila. Tumawa si Lance at sinabing, oo, ngunit wala akong pakialam na ibalik sa iyo ang ilan sa maraming seer soul card na ito. Pagkasabi nito, nagbuhos si Lance ng ilang libong piraso ng sabay-sabay. Ang mga spirit card na ibinuhos ay agad na nawalan ng silbi, at ang mga undead sa loob ay nagkalat ng sabay-sabay, ang mga ito. Ang undead ay dapat nasa isang espesyal na lugar upang maiwasan ang pagkalat. Stop! Stop! Ang tatlong matandang humahabol ay sumigaw sa pagkabalisa, na sinasabi kay Lance na huwag magbuhos. Gayunpaman, patuloy na bumuhos si Lance. Hindi nagtagal, 10,000 spirit card ang ibinuhos, at ang 10,000 quick spirit card ay agad na napawalang bisa, at ang undead sa loob ay naglaho at naging hangin. Stop pouring them out, I beg you. Pakiusap ng tatlong matatandang lalaki. Sinabi ni Lance, ibinabalik ko sa iyo ang ilan sa mga ito, hindi ko talaga alam kung paano maging mabait. Ang mga Seer Spirit card na ito ay maaari lamang pagsamasamahin sa Seer Spirit Hall, gaano karami ang ibuhos mo, magkakahiwa-hiwalay ang lahat. Talaga? Oh, so. Bilasan mo, ibalik mo sila sa amin. Napaka-peking mag-isip tungkol sa isang bagay na nasa kamay ko na at gusto pang bumalik sa iyo.
Oo, please. Itong mga ancestral soul card ay unti-unting naipon ng ating mga ninuno sa lahat ng henerasyon, please. Pakiusap ng isa sa mga matatanda. Nagmamakaawa sa akin, noong gusto kong gawing isa sa mga spirit card noon, bakit hindi ko naisip ito ngayon? Ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo ng opisyal na ikaw, ang Iron Clan, ay walang mga spirit card. Mula ngayon. Hindi. Kung gusto mo ng medalyon ng espiritu, abutin mo ako. Ngumuso si Lance. Ikaw, bakit ka marunong magmaneho ng lumilipad na espada? Walang dahilan, ito ang tubig ng kamatayan, walang sino man ang makakapagmaneho ng lumilipad na espada, kahit sa langit, lalo pa sa dagat. How can my skills be something you guys can imagine? Sige, lolo tang wala na ako sa mood makipag-usap sa'yo, Palam. Pagkasabi niyan, pinabilis ni Lance ang kanyang lumilipad na espada. Swoosh! Sa isang iglap na wala ang figure ni Lance. Hindi. Ang tatlong matandang lalaki ay nagpakawala ng makabagbag damdaming dagandong. Mabilis na sumugod si Lance palabas ng dagat, ang kanyang lumilipad na espada ay naglalakbay sa kalangitan. Ang direksyon ay patungo sa Straits of the Dead. Dahil sa paggamit ng lumilipad na espada, mabilis ang takbo, malayo sa pagiging kasing bagal ng pagsakay sa bangka. Ito ay pinaniniwalaan na hindi aabutin ng kalahating araw para marating ang Strait of the Dead, at pagkatapos tumawid sa Strait of the Dead, malapit nang marating ang dagat ng kamatayan. Sinabi ni Lucy, Master Damon, hindi lahat ay maaaring gumamit ng lumilipad na mga espada sa paglakbay, habang kaya lumilipad na mga espada sa paglalakbay, habang kaya natin, ang ating kalamangan ay masyadong halata. Oo, kapag tayo ay nasa dagat ng kamatayan, malamang na wala tayo sa anumang panganib. Mabuti na lang nasundan si Master Damon. Ngumiti at nambobola ang Lightwater. Masayang ngumiti si Lance. Sinamantala ni Lance ang pagkakataon na iproyekto muli ang panganib ni Sina at Lightwater sa pagkakataong ito. Si Lance ay natakot nang matuklasan na sina Sina at Lightwater ay wala sa anumang krisis. Yay! Broken? I've broken their life and death crisis, kumbaga yung crisis na na-project kanina ay yung dapat sa Ironclad Island. Tumawa ng malakas si Lance. Wala pang 3 oras ang biyahe, at mabagal pa rin. Biglang umusok ang usok pero puti. Nang mahina, nakita ni Lance ang balangkas ng isang makipot sa kanyang harapan. Mag-ingat kayong lahat, kung hindi ako nagkakamali, andito na ang Strait of the Dead. Ang bilis naman. We're driving flying swords, of course we're fast. However, there's no need to be careful, the Strait of the Dead lang yan, baka mag-ingat ang ibang tao, pero pwede naman tayong dumiretso. Dahil ang lumilipad na espada ni Lance ay nababalot ng walang kamatayang enerhiya, ang puting usok na pumasok sa Strait of the Dead ay nagkalat at tumakas, na parang natatakot sila sa lumilipad na espada ni Lance. Hehe. Hindi nagtagal, sa bilis ng lumilipad na espada, wala pang kalahating minuto, tumawid ito sa Strait of the Dead, at isang sandali nang kailanawan sa harap nito, ang langit at ang kalendaryo. Forget what they doing, keep on doing.